At ito po ay pinamagatan ko pong Jesus, the Good Shepherd. Ngayong gabi mga kapatid ay unique ito sa lahat ng mga naging sessions natin kasi gusto ko i-present sa inyo yung mismong Bible study ko, no? So ito po ay hango sa aking Bible study noong July 2025. Basahin po muna natin yung ating talata. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Verse 2, ngunit pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. So imagine po ninyo mga kapatid, dito sa ating pag-aaral ay merong kulungan ng mga tupa. At dun sa kulungan ng mga tupa, merong gate, no? Sana napanood niyo na po yung yung pelikula na Babe. Alam niyo po yung pelikula na Babe? Ang bida po doon ay baboy na sumali siya sa competition kung paano competition po ng mga aso na kung paano po yung mga aso ay titipunin yung mga tupa para pumasok dun sa kanilang kulungan. Ayun. So imagine kung napanood niyo na po yung pelikula na Babe. Yun. Imagine po ninyo, yun po yung mga typical na ti- pinagtatabihan o tinitirhan ng mga tupa. Meron silang kulungan. At ginamit ng Panginoon itong simbolo na 'to sa pagpapaliwanag dun sa kanilang mga tinuturuan. At kumbaga mga kapatid, hindi 'to kasi pangkaraniwan sa atin, pero sa mga taong kausap ni Jesus Christ ay pangkaraniwan po ito. Verse 3, pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Verse 4, kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Imagine po ninyo, noong una pong panahon, pwedeng may isang kwadra, pero combined yung mga tupa. Halimbawa, kung ako po ay pastol, meron akong 100 na tupa, nandun sa kwadra, no? Kwadra ni Kuya Mayo. Tapos si Blue ay pastol din. Meron din siyang 100 na tupa na nandun din po sa kwadra ni Mayo. So ang gagawin ko po, pagtatawagin ko yung aking mga tupa, papasok ako sa pintuan. Okay? Doon sa mismong main entrance and exit. So sabi ni Jesus Christ, pag daw hindi dumaan doon, okay, sabi dun sa verse 1, ay naku, magnanakaw yon. O di ba? Usually po ang mga magnanakaw hindi dadaan sa pintuan, 'di ba? Dadaan sila sa mga hindi dinadaanan ng tao. 'Di ba? Ang ganda ng simbolo yung analogy ni Jesus Christ. Ngayon, ako po papasok ako dun sa gate, tatawagin ko po sa pangalan yung mga tupa. At yung tupa po ni Blue, mga kapatid, hindi po yun sasama sa akin. Kasi hindi nila kilala yung boses ko. Okay? Ang nakikilala lang ng mga tupa ko, yung 100, ay yung boses ko. So kapag tinawag ko po sila, lalabas po sila. So kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, kaya binanggit yon ng kanya. Kasi meron po kasing panahon, nung sitwasyon nung unang panahon na isang kwadra na magkakasama po yung ibang ah, flocks, no? Verse 5, ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Verse 6, sinabi ni Jesus sa kanila ang paghahambing na ito, subalit hindi nila nauunawaan ang mga bagay na sinasabi niya sa kanila. So mga kapatid, nung panahon na kausap ni Jesus Christ, yung mga tao, no, na kausap niya dito sa pagtuturo na to, hindi nila to naiintindihan. So, bakit tayo pa kaya maintindihan natin, no? So ngayon po, mas maiintindihan na natin kasi meron na ho tayong compilation, no, ng mga salita at mga turo ni Jesus Christ. Itong turo ni Jesus Christ, siguro kung narinig din natin ito noong unang panahon, mga kapatid, ay hindi rin natin to siguro maiintindihan. Pero salamat sa Panginoon, binigyan niya na tayo ng resources para ito po ay ating
maintindihan. Okay, bago po natin ituloy mga kapatid, punta muna tayo dun sa background ng ating pong, pinag-uusapan 'no, sa yung John chapter 10. Mga kapatid, itong John chapter 10 katatapos lang po kasi na pagalingin ni Jesus yung isang bulag mula pagkabata. Normal na po na nagpapagaling si Jesus Christ, pero itong pagpapagaling niya dito ay medyo, ma-issue, maraming issue. Bakit? Kasi po pinagaling niya yung bulag sa araw ng Sabat. Yung Sabat po ay pamamahinga. So naniniwala sila yung mga Pariseo, mamaya mababanggit natin yon, na ang araw ng Sabat ay dapat banal at hindi dapat talaga gumagawa. Dapat walang trabaho. Hindi rin daw dapat magpagaling. So isa yun sa inaaway nila kay Jesus Christ. Kaya, yan nga po, nagalit na naman ang mga Pariseo kay Jesus dahil ito'y labag sa kanilang tradisyon. So hindi po tuturo ng Panginoon, turo lang nila. Naging tradisyon nila. Alam niyo po, naniniwala ako na maganda ang religion, no? Pero kapag ang religion ay hindi na po naka-base sa turo ng Panginoon, ayan. So yan yung nakakaligaw na. Yan yung delikado na, no? So ano pa po, at sinabi ni Jesus sa kanila na sila yung totoong bulag. So nung inaaway na po nila si Jesus Christ, nasabihan tuloy sila ni Jesus Christ, nako, yung bulag nakakakita na pero kayo hindi pa kayo nakakakita. So yan po ay mababasa natin sa chapter 9. Ngayon, yung chapter 10, yung po ay kasunod ng mga sagot ni Jesus Christ dito sa mga Pariseo na nagagalit sa kanya. So ang chapter 10 po ay pag-i-illustrate ni Jesus Christ sa isang pastol, siya po yung pastol, at sa kanyang mga tupa. At ang mga tupa po na tinutukoy dito ni Jesus Christ ay yung mga believers and followers niya. So masasabi natin mga kapatid na yung mga Pharisee, yung mga Pariseo, yung mga religious people noong mga panahon nila Jesus Christ, na later on nga po mga kapatid, sila yung magpapapako kay Jesus Christ. Ay sila yung mga hindi hindi sumusunod kay Jesus Christ. Kaya nagbigay ang Panginoon ng illustration dito po sa John chapter 10 at makikita natin sino kaya dito yung Pariseo na tinutukoy ni Jesus Christ. Kasi kagaya po dun sa binasa natin, di ba, nagbasa na tayo ng verses 1 to 6. Yan, medyo isa-isahin na po muna natin yung verses 1 to 6. So sabi ni Jesus Christ, ito po yung mga mahalaga. Mga kapatid, tingnan nyo, wala akong outline na puro points lang yan, tsaka sub-points kasi ah, yung actual po na naging Bible study ko, nilagay ko lang po rito sa PowerPoint natin. So sabi po ni Jesus Christ, yun daw totoong pastol, dumadaan sa pintuan. Yan, papunta dun sa kawan. Amen? Sabi niya ron. Pero, kung meron daw pong dadaan na hindi dun sa mismong pintuan, no, ang tawag dun ni Jesus Christ ay mga magnanakaw yun. O sa ibang malalim na Tagalog ay tulisan. Ipapahamak nila ang mga tupa. So yung totoong pastol, ang purpose niya ay tawagin yung mga tupa. Saan po dadalhin? Doon sa green pasture kung saan sila kakain. Pero kapag ang pumunta doon ay magnanakaw, masama yung kanyang layunin. So ang purpose po nun ay ipahamak yung mga tupa. So mga kapatid, pupuntahan muna natin yung point of view ng mga taong kausap ni Jesus Christ. Huwag muna nating isasali yung sarili natin. So para tayong ano ba yung cartoon series na ah, Bible book ba yun? Flying House. Alam niyo po ba yung Flying House? Sino nakakaalam po ng Flying House? Yan, o yung mga matatanda din. So isa po tong Christian cartoon series na kung saan ang kanilang pini-feature po ay mga stories sa Bible, no? Parang pumupunta sila, nagba-back to the future. Mga kapatid, Superbook. Yes, Superbook. Yun, bago mag-Superbook ay Flying House muna. Matanda na talaga. Okay, mga kapatid, again, may kausap si Jesus Christ dito So meron siyang specific audience. So punta muna tayo patungkol sa kanila, okay? Yung mensahe para sa kanila. So, pagdating sa mga Israelites, kasi para sa kanila talaga ito, yung main door na tinutukoy dito ni Jesus Christ ay yung tamang daan. Ito po yung sinasabing tamang teachings. At yung tamang teachings ay
magmumula dun sa isinugo ng Diyos at si Jesus Christ yon. So imagine niyo po, bago dumating si Jesus Christ, meron ng mga Pharisees yung nagagalit sa kanya, no? At sila yung unang nagtuturo sa mga tao. Itinuturo at ipinatutupad nila yung kanilang religion until dumating si Jesus Christ. So, si Jesus Christ, sabi niya, ako, dadaan talaga ako sa tamang daan, dun sa gate. At yung tamang daan, yung po yung tamang turo na galing sa Panginoon. At ang shepherd ay si Jesus Christ. At mga kapatid, mamaya, merong thief, no? Merong thief. Pero mamaya po ay babanggitin ito at yung magnanakaw na hindi dumadaan dun sa daan ay si Satanas. Okay, later on po ay ipapakilala siya ni Jesus Christ. May sasabihin dito si Jesus Christ. Okay, sabi pa dun sa verses 1 to 6, kapag nakapasok na daw yung pastol, saan po dadaan? Doon sa totoong pinto, nakikinig ang mga tupa sa kanyang tinig dahil tinig lang ng pastol ang kilala nila. So ibig sabihin mga kapatid, tinatawag ng pastol sa pangalan ang mga tupa at ihahatid niya papalabas. Maliwanag, di ba yun yung mga binanggit dito sa 1 to 6? So pag daw sila ay dinala na papalabas, ano yung purpose mga kapatid kung bakit dinadala yung tupa? Para kumain sila, para uminom sila sa pastulan. Mga kapatid, naniniwala ako na ang purpose at ang simbolo nung pastulan ay yung biyaya ng Diyos sa mga believers. Okay, 'di ba? 'Di ba kaya naman sila lalabas? Ang mga tupa hindi po sila pinagtatrabaho, 'di ba? Sila po ay pinapakain lang. At ang mangyayari lang sa mga tupa, lalago yung kanilang mga balahibo para yun yung pagkakitaan nung pastol. Yun yung pakinabang po sa kanila, yung kanilang balahibo. Kaya naniniwala ako mga kapatid, pinakita dito ni Jesus Christ, wait lang, meron ako naalala na verse, samahan nyo lang po muna ako. So dito din sa John, John chapter 1, hahanapin ko siya. Okay, John chapter 1, yan. Verse 17. Yan, i-take note nyo to Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesu Kristo. Okay, mamaya mas maiintindihan natin. Dito sa sinabi ni Juan na nung dumating si Moises, ito yung kautusan, ito po yung dati nilang religion. Pero dumating daw si Jesus Christ, pero ang dala-dala ni Jesus Christ ay biyaya at katotohanan. Amen? Biyaya at katotohanan. So imagine niyo alin dito ang parang green pasture? Kasi dito sa kautusan, mga kapatid, ay kapag nalabag mo, talagang it's either hindi ka man papatayin agad, talagang paparusahan ka at susumpa ka. Bakit? Kautusan yun eh. Law yun. Hindi pwedeng mabali yun. So yun yung religion na tinuturo ng mga Pariseyo. So ngayon, si Jesus Christ dumating, ang dala niya biyaya at katotohanan. O mga kapatid, kayo ang mag-distinguish. Alin dito ang green pasture? Di ba yung biyaya? Amen? Dahil yung kautusan ay dito, dahil nga po sa kautusan, naging makasalanan ng mga tao. Dahil sa kasalanan, naging ang mga tao, tayo po ay mapapahamak sa ating mga buhay. Pero si Jesus Christ dumating para magbigay ng biyaya. Ano po yung biyaya? Yun yung mabuting balita na ibinigay ng Panginoon na, huy, kayo'y mapapahamak. Yun ang masamang balita, pero merong mabuting balita. Naparito ako upang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So yun yung green pasture. At naniniwala ako mga kapatid, sa point of view ng mga Israelita, ipinapakita ni Jesus Christ na eto na ako dumaan na ako sa tamang pintuan. Ito talaga ang totoong mensahe ng ating Panginoon. Anong mensahe niya? Hindi para ipahamak kayo. Ano ang mensahe talaga ni Jesus Christ? Para bigyan kayo ng biyaya. Hali kayo, pupunta tayo sa green pasture. So kung favorite nyo yung Jeremiah 29:11, no? For I know my plans for you, says the Lord. Plans to give you hope and a future. Mali. Nag-skip ako, no? Plans
plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and the future. Alam mo yun, yung kahit sa panahon pa siya ni Jeremiah, tinupad pa rin siya ni Jesus Christ. Kasi mga kapatid, noong unang panahon, lalo na dito sa panahon nila Jesus Christ, tingnan niyo po pinagaling niya na yung bulag, siya pa yung masama. Napansin niyo yun? Ganun na po ka-polluted yung religion nila. Gumagawa ka na ng mabuti, pero masama ka pa rin. Kaya nga po, hindi yun ang tamang daan, hindi yun ang turo. Pero dumating si Jesus Christ, dumaan siya sa tamang pintuan. Bakit? Yun po yung tamang turo na galing sa Panginoon. Okay, ngunit yung mga tulisan nga, yung magnanakaw, kapag sila yung tumawag sa tupa, hindi sila susunod dahil, sabi po ni Jesus Christ, hindi sila nakikilala nito. Pinibigyan sila ni Jesus Christ ng illustration, bakit may followers ako? Bakit may sumusunod sa akin? Kasi meron talagang tupa. Amen? Na talagang makaka-recognize na ito talaga ang tamang turo, ito yung tamang mensahe dun sa panahon nila. Kaya alam niyo mga kapatid, nung panahon na to, ni Jesus Christ, naku, sobrang gulo ng religion. Okay? Lalo na ng mga Israelita. Kasi talagang yung dati nilang kinalakihan na ay bubuwagin. No? At minsan darating talaga tayo doon mga kapatid. Maybe some of you or many of you, ito yung patotoo ninyo. Nagaling tayo sa ibang katuruan, pero mas nakilala natin yung greener pasture, no? Sa pamamagitan ng mensahe ng katotohanan mula sa Biblia na mensahe talaga ni Jesus Christ at doon tayo pinalaya ng Panginoon. Amen. Meron po bang ganun ang patotoo nyo? Pinalaya kayo ng Panginoon dahil dati ito yung iyong paniniwala, ito yung buhay mo. Pero dumating si Jesus Christ sa buhay mo sa tamang daan, no? At doon ka tinakay ng Lord, papalabas, papunta sa green pasture. Kasi nga po, ever since, tupa ka ng Panginoon. Okay, isa pang point of view ng mga Israelita, no? So ang mga tupa, sila po yung mga followers ni Jesus Christ. Kaya sila naniwala at kaya sila sumunod kay Jesus Christ ay dahil predestined silang tupa ni Jesus Christ. So mga kapatid, medyo malayo, ano na to, itong predestined na to, itong usapin na predestination ay medyo mahabang usapin pa to, pero naniniwala ako mga kapatid, wala kasing, halimbawa, pinanganak siyang cockroach nung una tapos naging tupa siya. Wala namang ganun, di ba? So ibig sabihin, ang tupa, pinanganak po siyang tupa. Ibig sabihin, bago pa siya isilang, no, ay predestined na siya na maging tupa at yung tupa makikilala niya si Jesus Christ. Kapag dumating na yung mensahe, kapag dumating na yung good news, yung gospel, ang isang tupa, mare-recognize niya yung turo na tungkol sa Panginoon. Kaya susunod siya sa Panginoon. Pansinin ninyo mga kapatid. Halimbawa, ang ginawa natin ay ginawa natin itong online Bible study sa plaza, no? Maraming makikinig. Maniwala kayo mga kapatid, hindi lahat ay maniniwala o hindi lahat maiintindihan at tatanggapin yung mga ituturo doon sa plaza. Nagets nyo? Kasi ang makaka-recognize lang ay tupa. Okay? Yun yung sinasabi ni Jesus Christ. No? Kaya, mga kapatid, pwede bang kahit nandiyan ka lang sa iyong bahay, pumalakpak ka nga at sabi mo, buti na lang, tupa ko. No? Buti na lang. Tupa, pero misay tupakin. No? At least tupa pa din. Kahit tupakin, at least tupa. Kaya kahit magsalita ang mga Pariseyo laban sa turo ni Jesus Christ, hindi na nila makuha yung mga naniniwala at sumusunod kay Jesus Christ. Kasi nga po, ini-illustrate lang ni Jesus Christ na kasi nga, yung tupa, ang nare-recognize nila, yung tinig ng pastol. Mga kapatid, kahit pa paano, parang ginagawa lang natin ngayon ay para lang tayong superbook characters na pinapanood lang natin sila. Sila pa lang muna yung pinag-uusapan natin. Okay, basahin na natin yung verses 7 to 10. Okay? Verse 7. Yan. Kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Okay, mayroong panibagong
kilala si Jesus Christ. Kanina siya yung mabuting pastol, ngayon naging pintuan na din siya. Okay, again yung pintuan ay naniniwala ako ay turo. Ito yung daan, no? Na gustong sabihin talaga ni Jesus Christ. Ang lahat ng nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw, subalit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Verse 9, ako ang pintuan. Second time niya nang binanggit. Ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Okay. So napakaganda. Ngayon naman mga kapatid, ay iba na yung pagpapakilala ni Jesus Christ. Pinakilala naman ni Jesus Christ na siya ang pintuan ng mga tupa. Okay, huwag kayong magulat na ano ka ba talaga Jesus? Ikaw ba yung shepherd o ikaw yung pintuan? Okay, because Jesus is everything, no? He can be anyone na kailangan talaga natin. At least related pa rin do sa ating pinag-uusapan sa topic ni Jesus Christ para sa mga tupa. So pag sinabi nating pintuan mga kapatid, yung word na ginamit dito na gate or pintuan ay galing sa Greek word na thura, a portal or entrance. So ibig sabihin talaga mga kapatid, ano to, talagang daan to, okay? Ito ay opening or book, papasukan mo o lalabasan mo. So yun yung literal na tinutukoy dito. Ang pintuan ay maaaring related mga kapatid dun sa declaration din ni Jesus Christ sa John chapter 14 verse 6. Ano yung sinabi sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. So later on, may isa pang teaching si Jesus Christ na magko-confirm dito sa kanyang turo. Okay, basahin natin sa Tagalog. No? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Daan siya, di ba? So binanggit din niya, I am the gate. So Jesus is the way. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wait lang, tingnan niyo mga kapatid si Jesus Christ, hindi niya tinuro dito sa binasa natin na tayo ay pupunta sa langit. Okay? Ang pagiging daan ni Jesus Christ o yung connection natin kay Jesus Christ ay hindi papunta sa langit. Because heaven is not heaven without His Father. Amen? Alam niyo mga kapatid, napakababaw kung ang pag-asa lang natin ay kapag nakilala natin si Jesus Christ at kapag tinanggap natin siya, pupunta na tayo ng langit. Yes, it is glorious, napakagandang pakinggan, pero mga kapatid, kulang yun eh. Kasi ang pinakamaganda na naranasan pa natin dahil si Jesus Christ ay tinanggap natin, naging daan natin siya papunta sa Ama. Relationship, mga kapatid, ang naging daan natin kay Jesus Christ. Huy, hindi lang heaven. Because heaven is not heaven without His Father. Amen? Amen, mga kapatid. Nagigets yung gusto ko sabihin ko, ang pinakamagandang daan ni Jesus Christ ay yung relationship natin sa kanyang Ama. Wow. So ito yung sinasabi ni Jesus Christ na I am the way. Ang sino man pumapasok sa akin, no? At siya mismo, tinutukoy dito ni Jesus Christ na kapag ako ay tinanggap nyo sa buhay nyo, mga kapatid, hindi ka lang pupunta sa langit, ano lang yun, ano lang yun, part lang yun, accessory lang yun, yung pinakamaganda na pwede natin tanggapin sa Panginoon. Ang pinakamagandang tinanggap natin sa Panginoon ay yung relationship natin sa kanyang Ama. Amen? Kanina bilang pastol, 'di ba, yung pagpapakilala niya na magsasalita at magtuturo sa mga tupa. Pero ngayon siya naman ay pintuan or daan, no? So nai-imagine ko na imagine niyo yung mga ano niyo mga kapatid, talagang personal Bible study ko 'to kasi pati yan nakasulat diyan, no? Nakalagay, imagine niyo yung merong sangang daan, no? Tapos dun sa isang daan nakalagay yung signage, no, na papunta sa buhay na may kaligtasan. Ang tawag dun sa street na yun ay Jesus, no? Dun tayo sa Jesus Street. Bakit? Ano yung papunta dun? Papunta sa kaligtasan at sa kasaganaan. Okay. Ang mauuna daw sa kanya ay mga tulisan at magnanakaw. Okay. Merong nauuna kay Jesus Christ. Mga kapatid,
naniniwala ako na hindi ito tungkol sa chronological order na merong nauna sa kanya. Meron kasing meron kasing character sa Bible na nauna kay Jesus Christ, si John the Baptist. Hindi naman siya tulisan at magnanakaw. Sana maintindihan ninyo mga kapatid na yung word na nauuna dito ay hindi yung period, hindi to sa period. Ibig sabihin na umuuna, halimbawa, imagine ninyo si Ate Pot, si Ate Charis, yan nakikita nyo dyan sa sa ating screen. Si Ate Pot, si Sister Charis, kausapin niya halimbawa si Sister Joy. Kasi may sasabihin si Ate Charis na na magandang balita para kay Joy. Ngayon, bago makausap ni Ate Pot si Joy, abay pupuntahan na muna siya ni Ate Memeng, si Ate Joy at magsasabi muna sa kanya ng mga kasinungalingan o sample lang Memeng nagigets yun? Yung nauuna, hindi to about period, but inuunahan mo. Ibig sabihin, you are not referring to the truth. So yun yung umuuna kay Jesus Christ. Sana nagigets niyo po. Hindi yung naunang ipanganak kay Jesus Christ, hindi yun ang tinutukoy dito. Okay? Maliwanag po ah. So yun daw mga mauuna kay Jesus Christ. Ibig sabihin, yung mga magre-represent kay Jesus Christ pero hindi based sa katotohanan ay nako, mga tulisan at magnanakaw yon. Ang tulisan ay ipinakilala dito ni Jesus Christ at sino po siya? Siya ay si Satanas. So ang pumapasok, tingnan nyo, ang pumapasok sa pamamagitan niya, dun daw sa pintuan, ay makakatagpo ng pastulan. Imagine ninyo mga kapatid, kung tayo ay nakakulong sa isang kwarto at merong maraming pintuan, at dun sa pintuan, ay it's either mapunta tayo sa kapahamakan o mapunta tayo sa magandang kalalagayan. Yung kay Jesus Christ, tiyak talaga, pag pinasok natin yung pintuan na yon, papunta tayo sa pastulan. Okay? Sabi doon ng Panginoon, yung word na maliligtas, okay, makikita natin dito saan yung binasa natin. Sa verse 9, ako ang pintuan, ang sino man pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Okay, mga kapatid, yung word na maliligtas dyan, mga kapatid, ay same word na ginamit sa salvation pertaining to eternal life. So sinasabi talaga ni Jesus Christ, ang sino man pumasok sa akin, no, ang sino mang ang turo ko, ang kanyang maging path, ang kanyang maging landas ay yung itinuturo ko, yung mensahe ko, yung mabuting balita, ang pupuntahan po nun ay kaligtasan pertaining to eternal life. And this is about spiritual redemption. Okay, mga kapatid, imagine niyo binabalikan natin kasi tinuturuan ni Jesus Christ yung mga taong nasa paligid niya. Sino-sino nga po yung mga nasa paligid ni Jesus Christ this time? Mga taong believers ni Jesus Christ at the same time mga taong against kay Jesus Christ. So, binibigyan sila ng Panginoon ng katuruan, okay, you need to choose. Sa inyo gusto, mapapahama kayo o maliligtas kayo. Amen? At ang sinasabi ni Jesus Christ, I am the way, I am the gate. Kapag hindi kayo sa akin dumaan, kung dumaan pa kayo sa iba't ibang pangalan, sa iba't ibang religious character, wala, mapapahamak lang kayo sa kanila kasi hindi sila ang tagapagligtas. Tulisan yun, mga magnanakaw yun. I am the only gate. I am the only way. Amen? At yun yung sinasabi ni Jesus Christ sa kanila. So mga kapatid, yung save dito, yung salvation, galing po yan sa Greek word na zozo. Yan, napag-aralan natin to ng mga previous sessions natin. At yung zozo mga kapatid, hindi lang yan basta maliligtas or yung mapapahamak tas naialis mo siya sa kapahamakan. No. This is the compound and the comprehensive meaning nung sozo. To save, that is deliver or protect. Mga kapatid, kasama yung healing, kasama yung preservation, kasama yung maging whole. As in kabuuan, mga kapatid. So hindi lang siya kaligtasan na kapag nailigtas ka na sa kapahamakan ay pababayaan ka na. Ang kaligtasan na tinutukoy ni Jesus Christ dito, yung green pasture na tinutukoy dito is about everything
na kailangan ng tao sa kanyang buhay, including healing, including health, including wealth, mga kapatid. Yan, tingnan nyo, makikita natin yan dito sa ating mga susunod na pag-aaralan. Ngunit may isa pang patutunguhan ang pinto na to. Amen? Ano yung patutunguhan? Pag daw pumasok kay Jesus Christ, saan sila dadalhin? Pastulan. Ano po yung pastulan? Yung po yung pinupuntahan ng mga tupa para kumain, uminom, magpahinga, no? Makalakad, no? Nai-imagine yung mga kapatid, it, lahat ng ito is pertaining to life and abundance. Amen? Yung pasture, mga kapatid, na ginamit dito ni Jesus Christ ay from Greek na nome. Okay? Ibig sabihin po ay feeding. So pag kayo ay pumunta tayo sa isang piging, no? At talagang o ano yung offer ay hindi takal-takal lang, 'di ba? Ang sarap kaya umattend ng celebration or wedding, birthday na pipila ka sa buffet, ay pipila ka sa tama, sa buffet pero hindi tatakalin ng 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 mga waiters. Ang sarap kaya no ikaw yung tatakal. At imagine niyo, ito yung green pasture na tinutukoy dito sa Biblia na binabasa natin. And take note yung binasa natin sa verse 10, merong ito yung difference ni Jesus Christ at ni Satanas. Ano nga daw si Satanas? Magnanakaw, papatay, at pupuksa. Pero tingnan nyo kung ano ang ibibigay ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ay magliligtas, magbibigay ng buhay, at hindi lang basta buhay, kundi pasasaganain ang buhay. Balikan natin yung last verse na binasa natin kanina. Ang magnanakaw o si Satanas ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang magkaroon sila ng buhay. Wait, hindi lang basta buhay, kundi magkaroon nito ng may kasaganaan. Mga kapatid, bago tayo tumuloy pa, no, mga kapatid, pwede bang i-claim mo na ito yung buhay na dinesign sa iyo ng Lord? That you will have life and abundance. Mga kapatid, kahit may pangangailangan ka ngayon, pwede mo bang i-declare, I have life and abundance? Yan, kahit hindi ko kayo naririnig. Pero mga kapatid, i-claim mo nga itong word na to. Kung pinili mo si Jesus Christ sa buhay mo, ito lang yung dadalhan sa'yo ng Panginoon. Green pasture. Amen? At ito yung sinabi ng Panginoon. So kung meron kang karamdaman na iniinda, no, lately, claim it. I have life. I am saved. I am healed. Bakit? Yun nga yung ino-offer ni Jesus Christ. Kung siya ay pinili mo sa buhay mo at ang nilalakaran mo ay ang teaching si Jesus Christ, mga kapatid, claim it. Claim it. Believe it. And maniwala kayo mga kapatid. Meron akong, bago tayo pumunta doon, no? So maybe, some of you, nagtatanong kayo na, Kuya Rael, kiniklaim ko naman yun pero bakit parang ang hirap pa din? Ba't parang ang dami ko pa rin problema? Meron akong gustong basahin sa inyo mga kapatid dito sa Ephesians chapter 1. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa ating kay Kristo sa bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. I want to read this from NIV, no? Praise be to God, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. Mga kapatid, ang gusto kong sabihin, lahat ng pagpapala una mong natatanggap sa Spirit. Okay, mga kapatid, it is a life-changing revelation na gusto ko maintindihan ninyo. So bakit tayo tinuturuan ng Biblia na i-claim mo na kahit hindi mo pa nararanasan? Because every blessings na ipinirepair daw sa atin ng Diyos, una mong natatanggap in spirit. So I want you to accept it in your spirit. You have it. Mga kapatid, meron ka na nito. You have abundance, you have good health, you have wealth. Amen? And take it, receive it in your spirit, and continuously na i-confess natin to mga kapatid. Naniniwala ako mga kapatid, unang mararanasan ng espiritu natin
ang lahat ng blessings na 'to. And the more we claim it, mga kapatid, magpe-penetrate yan hanggang sa physical life natin. Amen? So, claim it mga kapatid. Claim it. Believe it. Amen. Diretso na natin yung ating pag-aaral. I'm so excited. Mga kapatid, nag-e-enjoy ako. Sana nag-e-enjoy po kayo dyan, no? Kahit wala tong pattern na parang complete sermon. So, again, sabi ko nga sa inyo ay Bible study na. Bible study ko to na gustong ibahagi sa inyo. Ay, okay, okay. Bago tayo dumiretso dyan, ay punta muna tayo sa ating verses 11 to 15. O, marapit na ba tayo matapos, mga kapatid? Verses 11 to 15. So, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa, ang nang makitang dumarating ang asong gubat, ay ang dami na namang karakter na pinapakita ni Jesus Christ. Nang makitang dumarating ang asong gubat ay pinapabayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Okay, ngayon meron na namang karakter na binanggit ang Panginoon, merong pastol, merong may-ari, merong upahan, no? Kapag daw itong mga 'to, yung may-ari o sabihin natin may-ari nung kwadra, no? Upahan lang, yung taga-bukas lang ng pinto. Kapag daw itong mga 'to nakita nila yung mga predators, no? Na para sunggaban or kainin para ilayo, agawin ng ang mga tupa, ano pong ginagawa nila? Tumatakas sila. Verse 13. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Okay mga kapatid, bago tayo pumunta dun sa slides, ito yung sinasabi ko na binabanggit ko dun sa John 14:6. That sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father. So again hindi tayo nililid ni Jesus sa place sa heaven. He is leading us to His Father. Yung relationship. At tingnan nyo, binanggit dito ni Jesus Christ na kung anong relationship meron siya sa Ama, yun yung relationship na ipinopromote niya sa atin. Ako mga kapatid, kapag ito mas lalo nating naintindihan, masasabi talaga natin na our relationship with God is the best blessing we ever received from Jesus Christ. Okay, isa-isahin na natin no, yung ating binasa sa verses 11 to 15. So dito, muling ipinakilala ni Jesus Christ siya bilang pastol at may mga bagong characters no na ipinakilala siya. At pansinin natin yung upahan. Yung laborer o sabi nating tagabantay no. Itong tagabantay na to, yes, meron siyang function no kasi siya daw yung nagbubukas ng pintuan papasok para pumasok yung pastol talaga. Pero hindi siya ang may-ari sa tupa. Upahan lang siya at katulong, okay? Hindi siya yung totoong may-ari. Kaya wala rin siyang napakalaking malasakit sa mga tupa. So kapag daw dumating ang predators ng tupa, yung upahan, tatakas yun. Tapos hahayaan niya lang na maagaw ang mga tupa ng predators. Ulitin ko ano ang purpose ng predators? Para sabi doon, mahalaga yung sinabi ni Jesus Christ kung ano yung gagawin niya sa mga predators. Verse 12. Yeah. Verse 12. Ayan. Inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. So ibig sabihin mga kapatid, maliligaw yung mga tupa. Okay? So kapag kayo ay lumaki sa simbahan, medyo nagigets ninyo tong gantong term. Ay nangalat yung mga tupa, ay naligaw na ang mga tupa. Okay, so yun yung ginagawa ng asong gubat. Pero ang isang upahan, kapag dumating yung predators, kapag dumating yung mga challenges, naku, dahil hindi naman malalim yung kanyang malasakit sa mga tupa, tatakas lang to. So wala kasi siyang ganong kalalim na
malasakit. So, yun nga, wala siyang malasakit sa tupa. So mga kapatid, sino kaya yung mga upahan na 'to? So ito yung kaya nilagyan ko na underline yan, kasi mga kapatid, ito kapag gumagawa ako ng Bible study, nag-iiwan ako ng mga tanong na ganyan ta's saka ko na lang babalikan kapag parang medyo, meron na akong nagiging linaw. So ito yung mga una kong naging tanong. Ito kaya yung 12 disciples kasi upahan din, upahan, puwedeng talagang sila ay katulong ni Jesus Christ nung pastol. Kasi naniniwala ako na nung panahon na si Jesus Christ ay kasama sila, hindi pa naman talaga sila totally converted. Or ito yung dinagdag ko later on, or ito ay ang kautusan. So it is teaching, no? Ito ay isang religion, which is yung kautusan na itinuturo at ipinapatupad ng mga Pariseo. Sige, ating imbestigahan yan, So ito kaya talaga mga kapatid ay ang tinutukoy kaya ni Jesus Christ na upahan ay yung mga Pariseo na nagtuturo at nagpapatupad ng kautusan kasi may purpose din talaga sila. At ang purpose nila talaga mga kapatid, makapasok si Jesus Christ. Okay, para maimbestigahan natin, babasahin natin yung Galatia chapter 3:23 to 26. Okay? Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan, okay? Upahan, no? Parang upahan. Kasi binibilanggo, siya yung nagkukulong sa mga tupa. Nagigets yung mga kapatid. I hope na i-imagine niyo yung mga words na parang nagko-connect sa kanila, no? Nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. So, nagigets nyo? Nakikita nyo mga kapatid yung relation? So, ang kautusan mga kapatid, sabi ko sa inyo kanina nung binasa natin sa John chapter 1, no? Ang kautusan ay dumating sa pamamagitan ni Moises, pero si Jesus Christ, dumating siya, ang dala niya ay biyaya at katotohanan. At itong kautusan, mga kapatid, makukulong ka talaga diyan kasi napakabigat ng kautusan na ipinapatupad sa bansang Israel. Bigyan ko lang kayo ng mga konting sample. Sa maraming kautusan, ako mga kapatid, ang pananamit noon hindi pwedeng may lace, hindi pwedeng magkadugtong yung dalawang tela, hindi marami kang hindi pwedeng kainin, hindi lahat ng isda pwede mong kainin, hindi pwedeng kumain ng baboy, hindi pwedeng kumain ng baka. Naku, ang dami pong bawal dito sa kautusan na 'to. At kapag ikaw ay lumalabag dito, mga kapatid, hindi pwedeng hindi paparusahan. Why? Ikaw utusan, eh. Okay? Pero may purpose pala 'yan. Bago dumating yung pananampalataya, okay? Parang talagang kailangan maibilanggo tayo do'n. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo. So ibig sabihin, naging doorway din yung kautusan upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ngayong dumating na ang pananampalataya, tayo ay wala na sa ilalim ng tagasupil o ng kautusan. Okay, balikan na natin yung mga binasa natin dito sa Galatia 23. So dahil sa kautusan, tayo pong lahat nakilala natin kung ano yung kasalanan. Okay? So kapag tayo ay nakilala natin, makasalanan ako kasi ginagawa ko yung mga hindi dapat gawin. Makasalanan ako kasi yung dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. So dahil tayo po ay makasalanan, tingnan nyo, dahil sa kasalanan, mapapahamak ang mga tao. Saan tayo mapapahamak? Dun sa walang hanggang parusa. O sabihin natin, ito yung predator natin. Yung magpapahamak sa atin, yung magbubulid sa atin sa impyerno. Pero kaya ang pagsunod sa kautusan ay hindi nakakapagligtas kundi nakakapagpahamak sa mga tupa. Pero mga kapatid, dahil po sa kasalanan, no? Dahil tayo ay mapapahamak, ngayon lahat tayo nangailangan ng tagapagligtas. Mga kapatid, kung wala yung kautusan, hindi natin kailangan ng katagapagligtas. Amen? Nagigets niyo po yun? Kung hindi nauna na tayo ay mabilanggo sa kautusan, hindi natin malalaman na makasalanan pala tayo. At kapag hindi natin alam na tayo'y makasalanan, hindi natin kailangan si Jesus sa buhay natin. Amen?
Kaya naniniwala ako na ito yung tinutukoy ni Jesus Christ na upahan. Ngayon yung kautusan nung dumating na yung threat ng kamatayan, ng kapahamakan, tumakas ang kautusan. At ang maganda, ang naiwan si Jesus Christ. So ang sabi dun sa binasa natin, we are now living, hindi na po sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Yay! Pakasarap, mapakasarap. Naku mga kapatid, sana po ay mas kung maiintindihan pa natin ito ng mas malalim. Na grabe lang talaga yung naranasan natin dahil dumating si Jesus Christ sa buhay natin. Okay, ang predator ng tupa, no, yung asong gubat, para mas maging specific tayo, dumarating siya pag nasa labas na ang mga tupa. Tingnan nyo mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, ang sino mang pumasok sa akin ay makakasumpong daw ng green pasture. Then dun niya sinabi na darating yung magnanakaw. So mga kapatid, dun sa green pasture, hindi sinasabi dun ni Jesus Christ na wala ng problema. Okay? Nandun pa rin yung problema. May predator nga pag nandun na sa green pasture. So tandaan natin na yung pastulan, ito yung masaganang buhay na galing kay Jesus Christ. Ito yung sinasabi ko mga kapatid na una nating tinanggap sa Spirit. Kaya nga kailangan tayo mas lalong lumalim sa salita ng Diyos para yung spirit natin lumago at naniniwala ako na the more na na-feed yung spirit natin, magre-reflect yan sa ating buhay. So, it is a platform of growth and dangers. Okay, yung pastulan mga kapatid, kung babasahin nyo ulit, yung palang pastulan na tinutukoy ni Jesus Christ, okay, ito yung platform, ito yung lugar ng growth, ng wealth, ng health, pero may dangers din. Amen? Dun sa pastulan. Kahit lumaki ka na sa church, may danger pa rin. Amen? Kahit ikaw ay matagal ng Kristiyano, may danger pa rin. Bakit? Nakaabang pa rin yung asong gubat, no? Andun pa rin yung kalaban. At ang gagawin daw nung asong gubat, aagawin at ikakalat ang mga tupa. So mga kapatid, kaya meron talagang mga nangyayari na sa mga iglesia, meron talagang nawawala, merong naaagaw na o kung saan na napupunta. Kasi mga kapatid, hindi po ang pinaka-safest place ay ang church ha. Kasi even sa ating mga churches, may danger pa rin doon. Pero at least, kapag tayo ay active sa ating mga simbahan, sa mga gawain patungkol sa Panginoon, mas aware tayo kung ano yung pagkilos ng magnanakaw at aware tayo lalo sa pagkilos ng Panginoon. Okay, pupuntahan ulit natin yung point of view ng mga Israelita. So ano nga ba yung sa point of view nila? So naniniwala ako mga kapatid na itong tinutukoy ni Jesus Christ na inaabangan yung mga tupa ng asong gubat ay nangyari po talaga dun sa mga alagad ni Jesus Christ. Kasi itong mga pagtuligsa kay Jesus ng mga Pariseyo, tandaan nyo yung mga umaaway kay Jesus Christ, yung pagtangka nilang patayin si Jesus Christ sa mahabang panahon, mga kapatid, yan yung mga matahimik na pagkilos ni Satanas para ano po, ang gusto lang niya maagaw yung mga sumusunod kay Jesus Christ. At nangyari nga po mga kapatid, eventually, di ba tumalikod din naman yung mga alagad niya? Iniwan din si Jesus Christ. Amen? Pero, yung ultimate na gagawin ng kaaway, akala niya, ito na yung pinakamasama at magtatagumpay na siya ay yung ipapatay niya si Jesus Christ. Literally, no? At sabi doon talaga mga kapatid, pag binasa natin ay nangalat ang mga tupa ng ating Panginoon. Pero mga kapatid so ito yung sinasabi ni Jesus Christ, kinekwento at tinuturo ni Jesus Christ itong mga teachings na to kasi ito yung mangyayari talaga sa mga Israelita nung panahon nila. Pero tingnan natin isa pa yun sa mga mamaya makikita pa natin kung paano yung solusyonan ng ating Panginoon. Binanggit din ni Jesus Christ dito sa verses 11 to 15, ipinakilala niya kung ano naman ang kung anong uri ng pastol si Jesus Christ compared sa upahan. Ulitin ko yung upahan, kapag may danger,
tatakas na yon. Okay? At yun nga po yung sinabi ni Jesus Christ dun sa ating mga dating religion. Any teachings na apart from Jesus Christ, kapag dating na sa kapahamakan, hindi ka maililigtas nun. Ang makapagliligtas lang talaga sa atin ay ang Panginoon. Ang mabuting balita tungkol kay Jesus Christ. Kilala niya ang mga tupa, kilala niya ang mga tupa niya na sa kanya. Okay, tinukoy doon ni Jesus Christ, sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa kanya ng kanyang ama. So mga kapatid, ang magulang, hindi lang ama, pati ina, kahit nga umiyak lang ang anak niya, alam niyang anak niya yung umiiyak. Alam niyo po, nung nagkaroon ako ng kambal na pamangkin, kaming mga nag-aalaga sa mga pamangkin kong kambal, nakikilala po namin kung sino yung twin A at kung sino yung twin B. Pero yung iba, hindi nila yun ma-recognize. Mga kapatid, as in, ganun yung pinapakita rito ni Jesus Christ. Ganyang kanya kakilala. Amen? Ganyan na tayo kilala. Hindi tayo, nung pumasok ka sa church, nung pumunta ka sa church, saka ka lang nakilala ng Panginoon, ikaw pala si Thor, ikaw pala si Brother Ron. Hindi, kilala ka na noon pa ng ating Panginoon. Amen? Pinagplanuhan na niya ang buhay mo. At itong mabuting pastol, si Jesus Christ, ito pa yung hindi kayang gawin ng mga upahan. Ibibigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa mga tupa. Si Jesus, na isa ring anak ng kanyang ama, mga kapatid, kung paano siya minamahal ng kanyang ama, ganun rin ang pagmamahal na mayroon si Jesus sa kanyang mga tupa. So mga kapatid, imagine niyo lang yung ama, yung mga tatay dito sa lupa. Simple illustration lang, no? A loving father, ibibigay niya ang lahat para sa kanyang family, para sa kanyang mga anak. How much more, mga kapatid, yung pag-ibig na meron ang Panginoon. Okay, verse 16. Sabi sa verse 16, no, isang verse lang yan, anuhin lang natin, ihiwalay natin. So sabi niya, meron akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ayan mga kapatid, kanina sinasabi ko sa inyo, puro sa Israelita muna tayo kasi ito talaga ay mensahe patungkol sa kanila. Istorya nila yon, no? Na ngayon para nga lang tayong superbook na tinitignan natin sila. Yung pala yung nangyari sa kanila. Sabi doon, meron pa akong tupa na wala sa kawan na to. So, sino po yung mga tinutukoy doon ni Jesus Christ? Ayan. Una, yung kawan na tinutukoy doon ni Jesus Christ, yung po yung bansang Israel. Sino yung wala pa doon sa kawan na yon? Yan, tayo na po yun, no? Tayo yung mga Gentiles. Tayo rin yung mga tinutukoy ni Jesus Christ na later on, pagkatapos ng mga Israelita, pagkatapos na mangalat yung kanyang mga tupa, mga kapatid, yung palang pangangalat ng tupa, hindi pala yun talo. Yung pangangalat pala nila, naging panalo talaga. Kasi hindi po tayo, ayan, we are not lower than Israelites. We are as valuable as sheep owned by Jesus. Hindi niya sinabi doon na yung mga second hand na tupa. No, hindi. Kung paanong mahalaga ang mga Israelites, same na same po yung value natin kahit hindi po tayo mga Israelita. At ang mga tupang ito ay makikinig rin ng tinig ni Jesus Christ. Kaya nung nakarating sa atin yung good news, yung gospel, no? Tungkol kay Jesus Christ, tinan niyo po, ang dami rin nating mga na-convert at naniwala. Mga kapatid, nangyari ito nung ang mga disciples ay nangalat sa iba't ibang nations. Yung pala yung purpose. Yung asong gubat, akala niya napangalat niya yung mga tupa dahil napatay nila yung master nila, si Jesus Christ. Pero ang purpose pala nung pangangalat na yon ay makarating ang good news upang yung mga tupa sa ibang kawan, no, hindi yung outside Israel, ay makarinig ng tinig ng ating Panginoon. Para, tinan nyo, kahit hindi tayo magkakasama sa isang bansa, marami tayong tupa pero meron tayong iisang pastol at yun ang ating Panginoon. Okay, last set po ng ating chapters, no, sa verses 17 to 21. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama,
sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking ama. At muling nagkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa mga Hudyo dahil sa mga salitang ito. At marami sa kanila ang nagsasabi mayroon siyang demonyo at siya'y nauulol. Bakit niyo siya pinapakinggan? Sinasabi naman ng iba, hindi ito ang salita ng isang may demonyo. Kaya ba ng demonyo na magbukas ng mga mata ng mga bulag? O, tingnan niyo mga kapatid, kailangan ni Jesus Christ magturo ng mga ganitong turo para ano po? Para maihiwalay ang mga tupa sa mga, sabihin natin, kambing, no? Dahil ang nakakaintindi lang at ang tatanggap lang ng mensahe ni Jesus Christ ay mga tupa na nakaka-recognize ng tinig ng pastol. Okay? So mga kapatid, no? Kasama tayo sa mga naging tupa. Yehey! Talagang salamat sa Lord. Pinili niya tayo na makaintindi ng kanyang mensahe. Hindi pinilit si Jesus Christ, mga kapatid, yung sinabi niya na ibibigay niya yung kanyang buhay, mga kapatid, hindi siya pinilit ng ama, sinakal na, ay, Jesus, ikay nag-iisa kong anak, ibigay mo buhay mo. No. Mga kapatid, kung mahal tayo ng ama, mahal din tayo ni Jesus Christ. Pinili niyang i-offer ang kanyang buhay. Amen? Meron siyang kakayanang kunin ito, meron siyang kakayanang tanggihan yung nawag ibigay yung kanyang buhay, 'di ba? Sabi niya, meron akong power ibigay to, meron din akong power kunin, pero hindi niya kinuha. Ibinigay niya para sa atin. Amen? At ang tinutukoy ni Jesus Christ, I can give my life para sa kanyang mga tupa. Isa to sa mga turo ni Jesus na nagkokos ng kaguluhan sa mga Hudyo at sa mga sumusunod sa kanya. Ito yung best implication ng turo ni Jesus na ang mga tupang inari niya lang ang makakarinig o makakaintindi o tatanggap ng turo ng ating Panginoon. Okay, punta na tayo mga kapatid. Ito sabi ko dun sa aking Bible study, ito na yung mensahe para sa akin na gusto kong ibahagi sa inyo. Ano yung para sa atin? Mga kapatid, ito yung una kong na-recognize. No? Ako bilang tupa ng Panginoon, I believe that I can hear and understand the voice of Jesus. Sana i-claim nyo yan mga kapatid. Mga kapatid, hindi nyo pwedeng sabihin na yung hayaan na lang natin yung mga pastor, yung mga teacher ang mag-aral ng Biblia. No, tupa ka. Sabi mo nga sa sarili mo, tupa ko. Meron kang kakayanan na ma-recognize ang tinig at ang boses, ang turo ng ating Panginoon. My most basic way is to read the Bible. At ang mga matututunan ko dito, yun yung pagsasalita o yung mga matututunan ko dun sa Biblia na binabasa ko, ito yung magsasalita tungkol dun sa mga specific situations na meron ako sa buhay ko. Yes, mga kapatid, yung mababasa ko sa Bible, hindi, ito yung eksaktong kwento ng buhay ko. No? Yung mababasa ko sa Bible, hindi ito tungkol lahat sa akin. But I can believe that it is applicable to my specific case. Ay naniniwala ko mga kapatid, kagaya doon, sa binasa natin, yes, tungkol yun sa mga Israelita, pero meron patungkol sa atin, di ba? Sabi niyo, meron pa akong mga kawan na wala dito. So mga kapatid, you cannot set apart your life sa Bible kasi isa tayo sa pinangakuan ng ating Panginoon. Part tayo ng napakalaki at napakagandang plano ng ating Panginoon. Ito lagi ko na itong nababanggit sa inyo noon. Logos is the word of God. So yun yung written word. Pero merong rema. Yung rema yung word na mag-pop up out dun sa binabasa ko. At yun yung rema, yun yung para siyang sword, para siyang espada, no, sa buhay ko na pwede kong gamitin sa specific situation ng aking buhay. Kaya napakasarap mag-aral ng salita ng Panginoon. Ulitin ko, itong ginagawa ko mga kapatid ay nakikinig kayo ng logos mula sa akin. Amen? Pero meron akong nababanggit na parang yun yung, ako yun, yung pala yun. Yun yung parang sobrang nagkaroon ng illumination sa buhay mo, sa isipan mo. Nagre-rema kasi
yung logos sa buhay mo. Amen? Ito pa yung para sa atin. Jesus leads me, o tayo to ha, Jesus leads us to the gate to have these things. And I believe they are inseparable. Jesus died for me to have this. So mga kapatid, ang Panginoon dumating sa buhay natin, tinawag niya tayo kasi dito niya tayo gustong dalhin. At ito yung gusto niyang makamtan natin. Yung salvation, magkaroon tayo ng life, di ba sabi niya sa 10:10, to give life, but not just life, mga kapatid, but life with abundance. Amen? So mga kapatid, eto, naisulat ko lang to dahil katatapos ko lang din yan nung pag-aralan yung si Jairo, mga kapatid, yung meron siyang anak na mamamatay na. Sinabi niya kay Jesus Christ, Jesus, puntahan mo yung aking anak, ipatong mo yung iyong kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay. So naniniwala ako mga kapatid na yung ating buhay sa Panginoon, ito yung gusto niyang dalhin sa atin. Kapag tayo ay niligtas ng Panginoon, it's not just your salvation, but it also includes your health and your wealth. Amen? So again mga kapatid, receive it in your spirit. And i-claim mo to. I-claim mo, paniwalaan mo, itanim mo sa pananampalataya mo. One day, tutubo yan. Amen? Tutubo yan at magbubunga. Aanihin mo yung health, yung healing, at yung blessings, yung wealth na galing sa Panginoon. And mga kapatid, ngayon na nag-e-enjoy tayo sa pastulan, nararanasan natin yung abundance. Amen? Nararanasan natin yung pagpapala. Spiritual, material, emotional, marami tayong pagpapalang nararanasan. Pero laging nag-aabang yung predator. So isa yung bagay na kailangan maging aware tayo. Kahit save na tayo at may assurance sa buhay na walang hanggan, meron pa rin tayo mga challenges. Ang purpose, again ang purpose ng predator ay agawin tayo at ikala tayo upang tayo ay maligaw at malayo sa kawan ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, minsan kapag kayo ay member ng isang church, no? At minsan ito yung madalas na pandaya ng predator sa atin ay yung mga term natin na natitisod, na di-disappoint sa mga kapatiran. Das anong gagawin? Hindi na siya a-attend ng church. Maniwala ka, yun ang gustong-gustong gawin ng predator sa buhay natin. Ilayo ka sa kawan ng Diyos. Kasi hindi ka malakas kapag malayo ka sa iyong mga kasama. Tandaan mo yan. Akala mo lang, you can live by your own, but you cannot. We cannot live by our own. We need each other. Amen? Kaya sana kung meron tayong mga bagay na pagdaraanan o meron kang mga bagay na mararanasang hindi maganda, pero kung nililid ka nito para ikay maglakwat siya na, maglawlaw, magwalwal na at lumayo na sa mga kapatiran mo, tandaan mo, the predator is leading you there. Huwag mong hayaan yung predator ang mag-lead sa'yo. Hayaan mong ang palaging mag-lead sa'yo ay ang iyong mabuting pastol. Pero what if, Kuya Rael? What if talagang I was so lost na, I'm so lost na? Mga kapatid, babasahin ko yung verses 28 to 29. Ha, sinabi na yan ni Jesus Christ. Sabi sa 28 to 29, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Ito pa rin yung mabuting pastol. Ang tinutukoy pa rin ni Jesus Christ ay yung mga tupa. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ay grabe naman pala eh. Yes, may mga asong gubat. Yes, may mga predator sa paligid. Yes, mararamdaman mo minsan yung kalmot niya. Malalawayan niya tayo. Pero hindi niya tayo maaagaw sa Panginoon. Amen? Bakit? Nabigay na ni Jesus yung buhay niya. Diyos ko, ano pa yung kailangan natin na wala sa atin? Mga kapatid, Jesus will fight for you.
Jesus will fight for us. Amen? Kaya mga kapatid, enjoy your green pasture. Amen? Enjoy, lagi mong pasalamatan ng Panginoon sa buhay natin kasi grabe, grabe lang. Ang sarap lakbayin ng ating buhay kapag nakita natin yung ating sitwasyon mula sa salita ng Panginoon.